Mga kababayan, sa gitna ng ingay at impormasyon, mahalagang manatiling gising at mapanuri. Hindi tayo nandito para manira, nandito tayo para umunawa. Kung naniniwala kayo sa diskusyong may laman, may lalim at may respeto sa katotohanan, samahan ninyo ako. Mag-subscribe na sa hashtag #WalkWithLan, suportahan ang channel at kung gusto ninyong mas malalim ang usapan, bukas ang YouTube membership para sa inyo. Sama-sama nating panatilihing buhay ang diskursong Pilipino, dito man o sa abroad. O magandang araw mga kababayan, dito man sa Pilipinas o sa iba't ibang panig ng mundo. Isang pahayag, isang linya, pero napakaraming interpretasyon. Sabi ni Congressman Sandro Marcos ng Ilocos Norte at Majority Floor Leader at anak yan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na merong ngayong impeachment na i-file sa kanya sa House of Representatives led by Bogie D, Congressman Bogie D ng Isabela. I cannot stop any impeachment complaint, sabi ni Sandro Marcos. Kaya pala hindi tinanggap yung dalawang malalakas na impeachment cases kay Pangulong Bongbong Marcos na final ng Makabayan at final ng former government executives at military officers. Simple ba? Oo. Mabigat ba? Napakabigat. O ano ba ang sinabi, no? At ano ang hindi? O sabi niya, hindi daw niya may stop, no? Sinabi niya yan kamakailan lang at sinabi niya yan sa media. O bakit ito naging viral? Dahil nga anak siya ng Pangulo at sasabihin niya yon. 'Di ba? Sabi niya nga, kaya nagalit siya kay Vice President Sara Duterte ay dahil nga naman anak siya. Anak siya ni Lisa Marcos at ni Bongbong Marcos. Natural naman 'yan. Kahit naman sinong anak magagalit kung mumurahin at sisiraan ng kanilang ama. Pero dapat magpresenta rin siya na walang ebidensya. For example, allegedly ay sinasabi na gumagamit ng droga si Pangulong Bongbong Marcos, allegedly. At ang may sabi niyan, yung mga kabilang parte, no? Ay kabilang panig ng lipunan. Imbes na sabihin niya na hindi totoo yan, mag-follicle test na lang, no? Ito, sampal ito sa kanila. Pag hindi ito totoo, no? Ay i-demanda nila kung hindi totoo. Di ba? At least nalinawan ang mamamayan na hindi talaga totoo through the political test. Sa politika, mga kababayan, minsan hindi mahalaga kung ano ang sinabi, kundi kung paano ito narinig ng lipunan. Lalong-lalo na sa ngayon, no? Sa mga panahon ngayon, sa social media, konting sabi mo lang, pwede nilang i-twist. Okay? Ang hirap po mahirap po ang lipunan ngayon. Hindi natin masabi ang lipunan. Kundi, di ba? Konting sabi mo lang, yari ka. Di ba? Kaya mahirap po. Ngayon, impeachment 101. Simple lang. No? Sino ba ang pwedeng mag-file? No? Kahit sino ang pwedeng mag-file. No? Filipino citizen, mag-file yan. Ang problema ay kung may mag-i-endorso na at least isang congressman. Ayan. So, tinatanggap ito ng Office of the Secretary General na ngayon ay pinamumuhan ng Gerapil. Si Gerapil ay naging spokesperson niya ng Pangulo. Naging ano din po yan, no? Ano ba tawag dito? Tawag dito yung parang press secretary. Ngayon, no? Marami naging press secretary si Bongbong Marcos. Dating naging LTO din yan no? Naging alam ko sa Taiwan din yan si Gerapil, no? Ngunit ewan ko ano nangyari at bigla siyang nandyan sa House of Representatives bilang Secretary General. Nung ano yata to recently lang kasi dati hindi. Parang Secretary General dati diyan ay si Mendoza. Ng Batangas. Pero ngayon, sino ang bumoboto diyan, no? Ang ano niyan, pag natanggap yan ng Secretary General, ipupunta niya sa Office of the Speaker. Pagkatapos Office of the Speaker, i-refer niya yan sa rules or baka sa Majority Leader. Kaya Sandro Marcos babaksak yan. Pagkatapos,
iaano yan ng rules, ipupunta yan sa Committee on Justice. Tapos pagbobotohan, pag may hearing yan, papatawag, etc. And then pagbobotohan yan. Oh, kung ano yan, kung kunwari, kung whatever their decision is, pupunta yan sa plenary. Ibig sabihin, buong kapulungan, boboto yan. Ilaw, 300 yata yan, 200 mahigit. Boboto yan mga yan. Siyempre, inaasahan natin, pag kay Pangulong Bongbong Marcos, ay matatalo yan. Okay? Matatalo, no? Kasi alam mo naman, 'di ba? Pero pagdating kay Vice President, siguradong mananalo yan, i-refer yan, ay dadalhin yan sa Senate of the Philippines. Pagkatapos yan, hearing na naman, etc. Tapos magbobotohan na naman sila, no? Oy, nako, grabe, 'di ba? Ganyan po ang proseso. Sino ang walang kapangyarihan? Siyempre, yung minority. Ang impeachment, mga kaibigan, ay hindi chismis. Hindi rin ito Facebook poll. Isa itong prosesong legal at political. Yan, political. Kasi po, at the end of the day, itong mga congressman na ito at itong mga senador na ito ay boboto sa kanilang interes. For example, malapit ng eleksyon. Sigurado, pag binoto nyo against kay Vice President, no? In-impeach nyo, kinonvict nyo, ay nako, yari kayo, matatalo na kayo. Ayan ang katotohanan dyan. Pero kayo, Bongbong Marcos, tingnan nyo pwede rin no? Si Bongbong Marcos matanggal, si VP Sara ang papalit, di ba? Tapos pwedeng, sinong senador na pwedeng pumalit? Yan. Congressman, pwede yun Baka nga Pulong Duterte yan. Pag Sara Duterte, Pulong Duterte ang Vice President. Mga posibilidad, o si Bongo, o si Bato de la Rosa. Yun yung mga posibilidad. Yun po Okay. Now, ito constitutional limits. Marami pong limit, separation of power. Siyempre, kung anong desisyon ng House of Representatives sa Senado, irerespeto yan. And political realities po ay talagang kung sino po yung kakampi. Pero, yari kayo. Kasi nung 2025 nga, talunan yung iba sa inyo Di ba? Mga Nograles dyan, yari kayo. Si Abante, muntik pa. Legal lang ang inano niya. Pero sabi nga ni Mayor Isko Moreno, naniniwala siya na ito ay para-paraan lamang. Okay? Yung mga ganun, Sa politika, ang akala ng publiko ay laging mas malaki kaysa sa actual na kapangyarihan. Pero hindi po. Ayan, yan po ang headline, no? Ay, nako, galit ang binibenta, hindi paliwanag, mga kaibigan. Okay sa mga kababayan natin sa United States of America, sa Pilipinas, Canada, Australia, UK, United Kingdom, Hong Kong, United Arab Emirates, Denmark, Japan, Italy. Hindi man kayo bumoboto araw-araw dito, pero apektado kayo ng direksyon ng ating bansa. Kaya mag-isip-isip po pagdating po sa 2028. Okay Ang tunay na rebellion ngayon ay ang mag-isip. Critical thinking po. Mag-isip po tayo. Skeptics tayo dapat. No? Yan, tinuturo po natin yan sa estudyante natin. Mini-mention po natin na each of us should be skeptics. Hindi agad tayo maniniwala. We need to be able to verify. Okay, Pero, mga kababayan, mga kawok, hindi natin kailangan magkasundo. Pero kailangan nating mag-usap ng may respeto, lalim, at tapang. Kung ganitong klaseng diskusyon ang hanap ninyo, alam ninyo na kung saan kayo babalik. #WalkWithLan, #laban para sa katotohanan. Mabuhay po ang Pilipinas.